Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-180 na kabanata. Ang lumang kaibigan. Si Leona ay tumingin kay Alex, at marahan na tumayo, at naglakad papunta dito. Ang mga taong nanonood ay medyo naguguluhan, lalo na kay Daryl na nakatiklop ang kamao. Sabi ng iba, ano ang ginagawa niya, sigurado naman na hindi niya pipiliin ang tolonan. Sumang-ayon ang kaibigan nito. Mukhang gusto niyang sirain ang kanyang pamilya, sa pamamagitan ng mais. Hindi ako makapaniwala, sabi pa ng isang lalaki. Si Alex ay nabigla. Ang kanyang puso ay nabigla at nagtaka. Aamin na ba si Debbie na kilala niya ako, sa isip niya. Pumunta siya kay Alex, at tumingin ng direkta sa mata, at ngumiti. Sinabi nito, gusto ko magpasalamat sa iyo. Ang mais mo ay masarap. Nagawa nito na maging emosyonal ako, at dahil dito, alam ko na mahal mo ang iyong girlfriend, na si Debbie. Naiintindihan ko ang pag-ibig mo sa kanya, napakaswerte niya, na magkaroon ng boyfriend, na mahal siya, katulad ng ginagawa mo. Pero hindi talaga ako siya. Hindi ako si Debbie. Umaasa ako simula ngayon, ang katotohanan na sa girlfriend mo, at ako ay magkaibang tao. Kailangan mo nang itigil na ako siya. Nang matapos siyang makipag-usap kay Alex, nagpunta siya kay Daryl. Sinabi ng isang nanonood, nag-alala ako doon, akala ko ay tatanggapin niya ang lalaki pero marahan niya itong pinatigil. Ang lalaki ay hindi kapani-paniwala. Iniisip niya talaga na makukuha niya ito sa pamamagitan ng mais lang, sabi ng isa pang tao. Sumang-ayon naman ang kasama nito. Kailangan niyang maintindihan at malagpasan na hindi siya tinanggap nito. Ang lahat ay nakikita na si Miss Marvel at Daryl ay perfect match. Si Daryl ay nakahinga ng maluwang, nang makita si Leona na hindi tinanggap si Alex, at nagtataka siya kung paano siya nito pinakaba. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ay isang tolunan sa kalsada. Si Miss Marvel ay hindi maa-attract sa mga katulad niya. Sinabi niya kay Leona, Miss Marvel baliwalain muna siya, simula ngayon. Sa palagay ko ay may problema sa kanya. Hindi ka nakakain ng gusto. Maupo ka at bumalik tayo sa ating pagkain. Busog na ako, maraming salamat. Gusto ko nang umuwi pakiusap, wika ni Leona. Okay, ihahatid na kita ngayon, wika ni Daryl, at dinampot ang susi ng sasakyan, mula sa lamesa. Tara na. Hindi mo na kailangan ihatid ako. Kaya kong umuwi mag-isa. Nagpatuloy pa ito, makinig ka Daryl. Masaya ako na makasama ka sa isang hapunan, ngayong araw. Pero sa palagay ko ay hindi tayo bagay sa isa't isa. Kung gusto mo, pwede tayong maging magkaibigan. Ang mga ngiti ni Daryl ay natigil. Siya ay nahihiya sa hindi pagtanggap nito sa kanya. Pero hindi siya handa na sumuko. Sinabi niya, pakiusap, pwede mo bang sabihin kung ano ang mali kong nagawa? Miss Marvel, kung sasabihin mo sa akin, babaguhin ko ito. Masyadong kaunti ang oras nating dalawa ngayon gabi. Hindi ka pa nagkakaroon ng chance na makilala ako ng lubos. Hindi na kailangan. Pero maraming salamat, wika ni Leona na nakangiti. Nang sandaling iyon, ang bodyguard ni Leona ay pumasok sa restaurant. Sinabi nito, Ma'am, ang sasakyan po ay nasa labas na. Tumango si Leona kay Alex at Daryl ng magalang, at pagkatapos ay sumunod sa kanyang bodyguard palabas ng restaurant. Muli, ang mga ibang kumakain ay nag-comment. Sinabi ng babae, sa palagay ko si Miss Marvel ay binasted na si Daryl. Sabi ng kaibigan nito, si Daryl ay mas matindi ang nararamdaman kaysa sa tol-unang lalaki. Tinanggihan niya ito ng magalang, pero si Daryl ay masyadong prangka. Sinabi ng babae, huwag mong hayaan na marinig ni Daryl na sinabi mo iyan. Mukha na siyang galit. Si Daryl ay hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan, at pinanood si Leona sa bintana, habang pasakay sa sundo, at umalis. Nakaramdam siya ng galit at pagkabigo. Pinlano niya ang gabing ito ng matagal na panahon, at bago pa matapos ang hapunan, si Leona ay tinanggihan na siya.
Pakiramdam niya ay, hindi siya nabigyan mabuti ng pagkakataon ipakilala ng lubos ang kanyang sarili, kaysa sa ibinigay niya sa taon-unang si Alex. Ang mga bulungan ng mga kumakain, ay nagdulot sa kanya ng pamumula at pagkapahiya. Nabayaran na niya ang bill bago pa man sila kumain. Simple lang siyang tumingin kay Alex, at umalis ng mabilis. Mabilis na itinuro ng manager si Alex at pinaalis sa restaurant, pagkatapos lumisan ni Daryl. Si Alex ay nagsimulang makaramdam ng mas mahusay. Bagaman si Leona ay hindi pa rin inamin na siya si Debbie. Mas nakilala naman siya nito, kaysa sa ginawa niya kay Daryl. Mananatili siyang kumbonsihin ito, at maghahanap ng paraan. 8:30 na ng gabi. Marahan na itinutulak ni Alex ang kanyang rental bike sa kalsada. Bigla siyang may narinig na sigaw. Alex, tumingin siya dito, at nakita si Miriam Henley, ang kanilang high school hall monitor, kasama ang boyfriend nitong si Jake. Nagpunta ka sa restaurant na nakabike, tanong ni Miriam. Honey, si Alex ata ang nakita natin na pinalabas ng mga security guard sa restaurant, sabi niya kay Jake. Hindi ako makapaniwala, ang lakas ng loob niya pumasok sa restaurant nang ganyan ang pananamit. Isang BMW ang dumaan. Ang may-ari ay gumungaw sa bintana, at itinuro si Alex, sinabi nito na nakangiti. Alex, walang makapaniwala na niyaya mong lumabas si Miss Marble ngayon araw. Nakakatawa, tinanggihan ka niya ng ganoon sa restaurant, malakas nitong tawa, isa kang talunan. Si Miriam ay napaisip. Niyaya mong lumabas ang isa sa miyembro ng Marble family. Isa sa anak ng Marble family. Tama, ang lalaking ito ay nangangarap makapang-asawa ng miyembro ng Marble family, pero tinanggihan siya nito ng harapan. Nakipagtalo din siya kay Daryl Brennan, sagot ng may-ari ng sasakyan at pinaandar na ang sasakyan. Si Miriam ay nag-hysterical, at tumawa. Alex, pinapatawa mo ako ng lubos. Nagpunta ka sa restaurant ng ganyan ang damit, at niyaya mo ng isang date si Miss Marble. Tumawa ito ng sobra na halos maalog na ang katawan. Nagpatuloy ito sa pang-alipusta kay Alex. Siya nga pala, saan ka nagtatrabaho ngayon? Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Sa palagay ko ay dapat mag-drop out ka na sa school, at magtrabaho ka sa electronic factory. Miriam, ano ang sinasabi mo? Masyadong mahusay si Alex para sa isang electronic factory, pagpapatawa ni Jake. Siya ay isa sa pinaka-the best student ng Preston University. Hindi siya makikita sa isang naluging factory. Pinaplano niyang maging top manager sa isang multinational business, tama ba ako, Alex? Sige, naiwan na natin siya, mag-isa pumunta na tayo sa ibang restaurant para kumain. Hindi ako naniniwala na makakaya niyang kumain sa mga katulad nito. Wika ni Miriam, habang nakatingin kay Alex. Humawak siya sa braso ni Jake, at naglakad palayo. Pinaandar ni Alex ang bike, pauwi sa pinagrentahan niya. Sumunod na 20 araw. Ipinagpatuloy ni Alex ang kanyang plano. Araw-araw, naghihintay siya ng ilang oras sa pintuan ng Arlington Heights. Pero hindi na siya katulad sa nakaraan. Nang makita niya si Leona na lumabas, nakatayo lang siya ng tahimik sa gilid at pinagmamasdan ito. Kontento na siya, makita itong maayos. Inoobserbahan din niya ang ilang mayayamang binata na nanliligaw dito. Pero wala sa mga ito ang nagtagumpay. Pagkatapos ng halos magtatatlong linggo, tumingin sa kanya ito ng naiinis, at napapaisip, at napagtanto niya na, nauubos na ang pasensya nito. Isang araw na pagtanto ni Lindsay, na si Alex ay halos isang buwan mahigit nang naghihintay. At hindi niya naiintindihan kung ano ang ginagawa nito. Sinabi niya rito, mas mabuti na hindi ka na maghintay dito. Ang kapatid ko ay hindi talaga si Debbie, na katulad ng iniisip mo. Ang paghihintay dito, katulad nito, ay wala kang mapapala. Sanay si Alex sa kawalan ng pangunawa, mula sa lahat ng mga taong nakakakita sa kanya. Sa maayos na ngiti, sinabi niya, maraming salamat, pero siya ang kahulugan ng buhay ko. Paano ako mabubuhay kung wala siya? Kailangan mong maintindihan na ang kapatid ko, ay hindi pwedeng maging kayo. Hindi sumagot si Alex. Tahimik siyang umupo sa tapat ng gate ng Arlington Heights. Sinabi ni Lindsay, ang kapatid ko ay magsisimula ng pumasok sa paaralan. Mag-aaral siya sa Richmond University. Mahihirapan na siyang umuwi dito. Walang dahilan upang maghintay ka dito.
Okay, maraming salamat, at ipinaalam mo sa akin. Kalmado niyang sagot. Pero sa loob, ang kanyang puso ay parang pinapalo. Tumingin si Lindsay sa kanyang ng ilang sandali. Tumahimik siya at naglakad palayo. Nang sumunod na araw, sumama si Alex kay Nelly sa RFK Memorial Stadium upang ayusin ang pancake stand. Si Nelly ay naiinis na kay Alex sa pagpunta kay Leon na araw-araw, at tinatakot na babawasan ang kanyang bayad. Nasabi na niya na babawasan niya ito ng sweldo nitong buwan. Ang negosyo ay maayos sa stadium, at naka $200 sila ng umagang iyon. Nang tanghalian na, isang babae ang lumapit sa food truck at sinabi, "2 pancake please." Nang makita niya si Alex, "Alex, ikaw nga." Tumingin siya mabuti sa babae at naalala niya na isa ito sa dati niyang high school classmates. Si Filippo. Hindi sila nag-uusap masyado sa klase. Ngumiti siya at magalang na sinabi, "Filippo, ang pagkakataon talaga, nandito ka rin sa Washington DC." Pero hindi siya pinansin nito at tumawag sa kanyang kaibigan mula sa cellphone. "Miriam, halika dito." Nang sandaling iyon, dumating si Miriam. Nang makita niya si Alex na nagtatrabaho sa food truck, ngumiti ito ng may pagkamayabang. Kinuha ni Filippo ang braso ni Miriam. "Sinabi mo sa akin, ilang araw na ang nakalipas, na narito si Alex, pero hindi ako naniniwala. Ngayon alam ko na totoo ito." Ngumisi si Miriam. "Sinabi ko rin na nakahanap na siya ng trabaho. Hindi ko inaakala na ang kanyang trabaho ay pagtitinda ng pancake." Sobrang nakakatawa ito. Si Filippo ay na-surprise pa rin. Sinabi niya kay Alex, "Ano ang ginagawa mo? Isa kang estudyante sa Preston University. Kahit na kailangan mo ng part-time jobs, dapat ay namili ka ng maayos. Hindi ka dapat gumawa ng mga masyadong mababa na trabaho." Si Miriam at Filippo ay nag-aaral sa University ng Washington. Ang bagong semester ay magsisimula na. Bumalik sila ng maaga sa syudad. Bagaman ang university na kanilang pinapasukan ay hindi maganda. Si Miriam ay nakahanap ng mayamang boyfriend. Sa dahilang iyon, si Filippo ay gustong manatili sa tabi nito. Alam niya sa hinaharap, kapag naghanap na siya ng trabaho, matutulungan siya ng boyfriend nito. "Filippo, huwag kang maguluhan, masasabi ko noong nasa high school pa kami, wala siyang ambisyon pagbutihin ang kanyang sarili." Mukhang walang pagkakaiba ngayon, nakangisi na wika ni Miriam. Si Miriam ay proud sa kanyang sarili, at minamaliit si Alex. Nang sandaling iyon, ang usok sa paggawa ng pancake ay napunta sa kanila. Si Miriam at Filippo ay naubo. Mabilis silang umatras palayo, at umubo. Nang matapos na sila umubo, itinuro ni Miriam si Nelly, at galit na sinabi, "Ano ang ginagawa mo?" Nakita niya na sinunog ang pancake, at itinaboy ang hangin sa kanila, upang malanghap ang usok. "Anong problema?" nakangiting tanong ni Nelly. "Pasensya na nasunog ko ang inyong pancake. Gusto niyo pa rin ba ito?" Si Miriam ay nagalit, "Kailangan mong magluto ng bago, para sa amin ngayon," wika nito. "Pasensya na, pero pagod na ako. Kung gusto niyo ito, makukuha niyo ito ng libre." Sagot ni Nelly na nakangiti. "Isa kang siraulong baka. Ano ang ibig mong sabihin na pagod ka na?" Sigaw ni Miriam, habang nakatingin kay Nelly. Handa na siyang lumapit sa food truck, pero bago pa siya nakagalaw, itinaas ni Nelly ang kawali, at ang mainit na mantika ay tumulo sa ibaba sa tapat ng paa nito. Si Miriam ay napaatras. "Kalimutan mo na, Miriam. Umalis na tayo at bumili ng pagkain sa iba," wika ni Filippo. Humawak siya sa braso ni Miriam at hinila palayo. Ika-181 na kabanata. Ang pagbabalik sa pamilya. "Maraming salamat," wika ni Alex kay Nelly. Hindi ito tumingin kay Alex. Nagpatuloy lang ito sa pagtatrabaho sa kanyang kawali. "Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Sa palagay ko ang 2 babae na iyon ay masakit sa mata," wika nito. Iniisip ni Alex na kung mag-isa lang ito sa truck pagkatapos niyang iwan ito. Nakakaramdam ito ng lungkot. "Bakit mo sila kinukonsenti?" tanong nito, habang umupo at pinanood ito na magbalot. Nabigla siya at sumagot, "Classmates ko sila dati, isa pa, kaunti lang naman ang sinabi nila. Hindi naman niya ako sinaktan o ginawan ng kahit ano. Ayaw ko na maging katulad nila.
Kung magsisimula ako namang insulto, katulad ng ginagawa nila, baka maging katulad nila ako. Mas marami kang pasensya kaysa sa akin. Kapag may mga taong nang asar sa akin, ibabalik ko ito ng 10 beses sa kanila, wika ni Nelly. Wala naman sinabi si Alex. Sa loob ng kanyang 7 taon na poverty trial training, ang panghahamak, pang-aalikusta, pambubuli, ay hindi na mabibilang. 1 buwan mahigit na ang lumipas. Bakit hindi ka tumatawag sa iyong pamilya? Hindi mo rin gustong mamatay katulad ko, tama? Tanong ni Nelly. Ang tanong nito ay sumaling sa puso niya. At ang alaala ng kanyang pamilya ay bumaha sa kanyang isipan. Nagsisimula na siyang kalimutan ang alaala ng kanyang lolo, papa, at mama, mula nang ipinadala siya sa Texas para sa poverty trial training ng 7 taon. Hindi na niya nakikita ang kanyang pamilya ng mahabang panahon, at 1 beses lang niya nakita ang kanyang lolo sa Harmony Island, ilang buwan na ang nakalipas. Napasingot siya, na tumingin siya dito na may namumuong luha sa mga mata. Ang pamilya mo ba ay hindi maganda ang pagtrato sa iyo? Tanong ni Nelly. Na-surprise siya sa tanong ni Nelly, at sumagot. Hindi. Hindi sa pag-iisip sa aking pamilya ang nagpapalungkot sa akin. Ang pamilya mo ba ay masama ang pagtrate sa iyo? Tumingin si Nelly dito, pero hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin sa kanyang tanong. Tumigil ito sandali, at nag-isip, at medyo nalungkot ito. Ayoko na iniisip ang aking pamilya. Sila ang pinakamasama, sa lahat ng masama sa paligid. Nabigla si Alex nang marinig iyon. Ano ang ginawa sa iyo ng pamilya mo, na dahilan upang kamuhiin mo sila ng gusto? Tumingin si Nelly nang may nasasaktan na ekspresyon. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa kanila, kahit kailan. Maliwanag para sa akin, patay na silang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng inumin sa refrigerator, at lumabas sa food truck. Nag-aalala siya dito, simula nang nagkaroon sila ng emotional conversation, gusto niyang pumunta dito. Pero sinabi ni Nelly, bantayan mo ang food truck, habang wala ako. Kapag nakabalik ako at nakita kitang tatamad-tamad, babawasan kita ng $150 sa sweldo mo. Maglalakad ito mag-isa. Mahigit 1 oras bago ito nakabalik. Bumalik ito sa kanyang sariling ugali, at ipinagpatuloy nito ang pagiging boss kay Alex, at sinisipa niya ito kadalasan. Madalas niyang ginagawa ito kay Alex, kaya nang makita ito ni Alex, masaya siya dahil ito ay medyo maayos na. Bumalik si Alex sa kanyang inuupahan na kwarto ng gabing iyon. Humiga siya sa kama at sinuri ang mga impormasyon sa Richmond University. Ang summer vacation ay malapit nang matapos, at ang klase sa Washington DC University ay malapit nang magsimula sa ilang araw. Inisip niya na kapag siya at si Nelly ay magpa-park ng food truck malapit sa university. Marami siyang pagkakataon na makita si Leona. Ibinaba niya ang kanyang cellphone, at nang matutulog na, biglang nagring ito. Nakita niya ang number ng Washington area code pero hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello Alex, si Felipe ito, sabi sa kabilang linya. Felipe, paano mo nakuha ang number ko? Tanong ni Alex. Hindi madali. May tumulong sa akin para makita ang WhatsApp mo. At hanapin ang iyong numero, sagot nito. Bakit ka napatawag? Nagtataka si Alex bakit siya tinawagan ito. Hindi naman sila close nito noong high school. May gaganapin na meeting ng mga orihinal na tao mula sa Texas, sa Ruby Hotel bukas. Ang mga nakatira sa Washington DC, ay kailangan pumunta lahat doon sa Texas. Pumunta ka doon, at baka matulungan ka nila. Sumama ka sa akin, wika ni Felipe. Ayaw kong pumunta. Pwede kang umalis mag-isa, pero maraming salamat sa pagsabi sa akin. Gusto niyang pumunta sa meeting, pero wala siyang sapat na pera. Nakakainip ka naman, paano mo natatanggihan ang aking imbitasyon? Isa ka bang bachelor? Hindi mo talaga maiintindihan ang advantage na dala ko sa iyo, wika nito at nagpatuloy pa. Natatakot ka ba, na baka hindi mo mabayaran ang inyong pagkain? Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan magbayad. Isang boss ang pupunta doon, at siya ang nag-invite sa lahat. Nasa 100 na mga tao ang dadalo, kaya pwede tayong umalis ng magkakasama. Magalang siyang inimbitahan nito, at wala naman silang kahit anong masamang hindi pagkakaunawaan ni Felipe. Isa pa, hindi niya kailangan magbayad para dito.
Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya, sige, sasama ako sa iyo. Okay, bukas ng gabi, ang meeting ay sa room 304 ng Ruby Hotel. Magkita tayo doon, wika nito at tinapos na ang tawag. Si Felipa ay nakaupo katabi ni Miriam sa isang coffee shop sa downtown, at umiinom sila ng tsaa. Miriam, bakit gusto mo isama ko si Alex? Di ba sinabi mo na galit ka sa kanya? Nagsususpeche siya dito. Oo, dahil ayaw ko sa kanya ng gusto, kaya pumayag ako na pumunta siya, wika ni Miriam, tapos ay uminom ng kanyang tsaa. Si Felipa ay may masamang pakiramdam. Mukhang ang pagtawag niya sa cellphone kay Alex ay magdudulot ng kapahamakan nito. Sinabi nito sa mahinang boses. Magkakaklase tayo sa high school. Maraming hindi magandang bagay ang nangyari noong high school. Ang tubig ay nasa ilalim ng tulay, hindi ka ba sang-ayon? Hindi, tumingin si Miriam ng galit sa kanya at sinabi. Kung hindi dahil sa kanya, mapupunta sana ako sa top university. Ang paaralan na nakuha ko ngayon. Napunta ako sa isang second-rate college. Kaya ang daan ng buong buhay ko ay nag-iba, dahil sa kanya. Felipa, alam mo ba dahil dito ay pinagtawanan ako ng pamilya ko at mga kaibigan, sa loob ng 2 taon. Lahat ng ito ay pagpapasalamat kay Alex. Gusto kong makita siya na inaalipuste ng maraming tao. Gusto kong maranasan niya ang pait ng aking mga dinanas, at pagkatapos ay malalaman niya kung ano ang pakiramdam nito. Alam ni Felipa ang nangyari sa mga nakalipas na taon. Bakit iniisip ni Miriam na kasalanan ito ni Alex? Ang nangyari kay Miriam noong kumuha siya ng final exam. Ang kanyang ballpen ay hindi sumusulat ng maayos. At siya ay naiinis kaya siya bumagsak. Si Felipa ay nanatiling tahimik. Nang sumunod na araw si Alex at Nelly ay dinala ang food truck sa sikat na magandang lugar ng Westlake area. Ito na ang pagtatapos ng summer vacation. Ang mga tao ay sinasamantala ang kanilang pagkakataon sa summer trip bago matapos ang season. Maraming turista ng araw na iyon, kaya ang negosyo ay maayos. Nang alas 7 na ng gabi, marami pa ring customer. Sinabi ni Alex kay Nelly na kailangan niyang umalis dahil may meeting siyang pupuntahan sa isang hotel. Pero hindi pumayag si Nelly. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang pangako kay Felipa, nakipagnegosasyon siya dito, nabawasan siya ng $30 para sa kanyang absent. Nagplano siyang maligo, at nagpalit ng malinis na damit bago siya umalis, pero masyado nang huli. Kailangan niyang pumunta sa Ruby Hotel sa kanyang maruming damit mula sa pagtatrabaho. Habang naghihintay sa bus stop, ang kanyang cellphone ay nagring. Kinuha niya ito, at nakita na hindi ito number ni Felipa. Sinagot niya ito. Alexi, isang boses ng babae, ang mula sa kabilang linya. Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Alexi, sabi muli sa kabilang linya, dahil hindi siya sumagot. Hindi siya makapaniwala sa narinig kung totoo ito. Alexi, ano ang nangyayari sa iyo? Ang mama mo ito, anak, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ng babae sa kabilang linya, na medyo nababalisa ang tono. Mama, nabubulol si Alex, at nahihirapan siya magsalita. Ang mga luha niya ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata, at pinunasan ng kanyang manggas, pero patuloy lang itong lumuluha. Kamusta anak ko, ang mama mo ay namimiss ka na ng gusto, wika ni Flora, ang mama ni Alex. Namimiss ko na din kayo ma, nabubulol niyang sabi. Okay anak, magkita tayo. Nasa Washington DC ako ngayon. Nag-reserve ako ng best meeting room para sa atin sa Orange Hotel. Kailangan mong pumunta dito sa hotel. Para makita ka mabuti ng iyong mama. Talaga, nandito ka. Masaya siya pagkatapos marinig ang reply ng kanyang mama. Mama, nakapangako ako na makipagkita ngayong. Pero pag natapos na, pupunta ako kaagad sa iyo. Pwede bang i-address mo ang meeting mo ng kaunti, wika ng kanyang mama. Mama, nakapangako na ako sa classmates ko na sasama ako sa kanya. Di ba itinuro mo at ni Papa noong bata pa ako, kailangan tumupid sa pangako. Pupunta ako pagkatapos noon, wika ni Alex. Mabuti anak. Masaya ako na ang aming mga salita ay nasa puso mo pa. Sige, pumunta ka muna doon at pagkatapos ay pumunta ka dito sa hotel upang makita ako, wika nito. Sumang-ayon si Alex, at tinapos na ang tawag.
Ang mga mata niya ay namumula, at ang ibang mga tao sa bus stop ay tumingin sa kanya ng may pagkabigla. Hindi nila naiintindihan na sobra niyang excited na makita ang kanyang mama. Nang dumating na ang bus, umaasa si Alex na makakaupo. Tumingin siya sa bintana, habang umaandar ang bus. Sa kanyang isip, ay puno ng imahe ng kanyang mama mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya na ang kanyang mama, ay sobrang istrikta. Nagalit ito sa kanya nang aksidenteng tamaan niya ang kanyang pinsan, habang sila ay naglalaro. Ang kanyang uncle ay gusto magpa-organize ng investigasyon sa teacher kung ano ang nangyari. Gusto siyang parusahan nito sa pagpalo, pero hindi pumayag ang mama niya. Si Alex ay sobrang galit sa kanyang uncle. Pagkatapos umalis ng uncle niya, pinatayo siya ng mama niya sa gilid hanggang sa susunod na umaga. Noong 6 na taong gulang na siya, ang kanyang mga magulang ay na-promote na maging head ng family business sa Southern Europe, kaya umalis sila sa bansa. Nakakabisita lang sila tuwing spring break kada taon. At ngayon ay 7 taon na, simula ng kanyang poverty trial training. Ang kanyang pamilya, ay hindi pa niya nakakasama. Sa pag-iisip niya sa kanyang pagkabata, hindi maiwasan ni Alex na mabighani. Nang sandaling iyon, dumating na ang bus sa destinasyon. Bumaba si Alex sa bus, at nakita ang mataas na gusali sa hindi kalayuan. Ito ang Ruby Hotel. Naglakad siya sa harapan ng hotel, at nakita ang isang matandang babae, na may itinutulak na sidecar sa malapit. Plastic bottles, mga carton ang laman ng sidecar. Wala itong ingat. Ang mga plastic bottles at carton ay nahuhulog. Tumakbo ito upang tulungan damputin ang mga nahulog. Nang dinampot niya ang mga plastic bottles na walang laman, nakipag-usap siya sa babae at nalaman na ang kanyang anak ay namatay sa car accident. Maraming salamat, isa kang mabuting binata, wika nito. Ang matandang mata nito, ay maluha-luha. Kung nabubuhay ang anak ko, ay malamang na magkasing edad kayo. Pwede mo ba ako tawaging mama? Sa nakitang makinang na mga mata, naisip niya na hindi rin niya nakita ang kanyang mama sa loob ng 7 taon. Malungkot pa rin siya. Pero ang matandang babaeng ito, ay nahiwalay sa kanyang anak sa pamamagitan ng kamatayan. At ngayon ay miserable sa kanyang matandang edad. Mama, ang hiling nito ay naabot ang kanyang puso, at wala siyang magawa kundi maiyak. Umiyak ito at inilabas ang ilang dollars mula sa kanyang bulsa. Sinabi nito, "Binata, kuhain mo ito. Maraming salamat." Hindi niya pwedeng tanggapin ang pera nito, pero ipinilit ang pagbibigay nito sa kanya. Alam niya na kapag tinanggihan niya ito, malulungkot ito. Sinabi niya na salamat, at kinuha ang pera. Nagpatuloy ito sa pagtulak ng kanyang sidecar, habang siya naman ay pumasok sa hotel. Sa BMW, hindi kalayuan. Ang driver ay sinabi sa kanyang boss na nakaupo sa likuran. Ang binata ay walang kahihiyan. Tinulungan niya ang matandang babae na pulutin ang mga plastic bottles, at humingi ng pera. Ang lalaking iyon ba ay baliw? Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.